Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pinaka-latest vlog ni Ako Kabibig. Yung may nabasa daw siyang post na humingi ng apology si ex-Senator Trillanes sa mga Dutertes. Specifically kay Congressman Pulong Duterte and Attorney Mans Carpio, ang husband ni BP Sara. Allegedly, related ito sa na-file na kaso, libel case sa kanya, humingi daw ng apology. So, pakinggan natin si Ako Kabibig, then magbigay din tayo ng reaksyon. At trending na pinag-uusapan ngayon, si Trillanes, dahil daw ay humingi ng tawad si Trillanes kay Congressman Pulong Duterte at Attorney Carpio. Pero, hindi tinanggap ang sorry, ang apology ni Trillanes at tuloy na tuloy pa rin ang libel case ni Trillanes, mga kabibig. Nako, may post si Mr. Tio Moreno at gusto niyang ipa-confirm kay Trillanes kung totoo ba itong mga kabibig. Hindi pa ito kumpirmado ha, pero ito yung mga ito yung mga istorya daw di umano na merong statement sana si former Senator Antonio Trillanes para ma-settle yung libel and damages cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Maneses Carpio. Ano kaya ang chika, kabibig? So, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman, gawa ko ang istoryang ito. Baka yung iba dyan sabihin na, ay nako, gumagawa naman ng istorya si kabibig. O eto ha, i-share ko sa inyo kasi gusto ko natin pag-usapan ito. Ano ba ang iyong komento tungkol? Ito yun kita nyo no? O yan share ko lang yan. Okay, so research ko kung totoo ba. Well, totoo. Mayroong post si Tio Moreno. Ako na lang magbasa sa inyo. I-posted 15 hours ago. Okay, so basahin ko Sabi si Tio Moreno, very active ito sa social media. Nagpo-post siya palagi ng tungkol sa political situation sa bansa. Diehard Duterte supporter itong si Tio Moreno. Okay, so ito ang post ni Tio Moreno. Hello, Antonio Sonny Trillanes IV. Can you please confirm the veracity of this statement? So nagtatanong. Ito na yung parang may draft. Ang basihan nito is a draft only for discussion titled Statement of Former Senator Antonio F. Trillanes IV regarding settlement of libel damages cases filed against him by Congressman Paulo Duterte and Attorney Maneses Carpio. Okay. So ito yung draft. Lumalabas na parang statement ito ni Senator Trillanes. After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and the respective family for the unintended consequences that our bitter public spat may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Congressman Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apology. Okay. Plot twist, sabi ni Tio Moreno. Hindi tinanggap ni Congressman Pulong and Attorney Mans yung apology. Is that the reason why may biglaang kambyo ang mga public statements mo ngayon? The people want to know. Thank you.
So, yun, na nananawagan si Teo Moreno na i-confirm or i-deny ni Senator Trillanes ito. Sandali may ipinos si Teo Moreno na parang nagsasalita si Trillanes. Kung hindi niya ma-impeach Ito. si Sara. Mino, kung hindi niya ma-impeach si Sara. Itong latest statement ni Trillanes, sinasabi niya na delikado ang PBBM admin. I am almost certain, sabi ni Trillanes sa interview niya with Christian Isguera, I am almost certain na PBBM hindi niya matapos ang kanyang termino kapag hindi nila matanggal si VP Sara through impeachment. Ganun, biglang kambyo ang kanyang statement. Parang pumapabor na kay VP Sara. Ano pa? Yung sinasabi ni Trillanes na naririnig ko, delikado, umuugong sa PMA chat groups na merong mga premiers na parang kinakausap na ng iba't ibang grupo na para bang yung pahiwatig lang niya ito, yung pagkakaintindi ko lang na ino-offeran ng something na kung makaupo si Sara, mabibigyan ng position, and very tempting yung offer na posibleng mahirap i-resist at i-take nila yung offer. Kaya medyo delikado ang PBBM admin, sinasabi niya. Kaya biglang kambyo. Nagtatanong lang naman si Teo Moreno, dahil ba sa hindi tinanggap yung apology? Dahil tuloy-tuloy ang kaso? So, yun ang tanong. So, ano ba ito? Mayroon pang post si Teo Moreno na ito, ganun pa rin. So, magbasa tayo ng mga comments sa post ni Teo Moreno. This one is sigura, change wind direction man. Nagbago ang ihip ng hangin. Elijah Sobilario, he is just receiving what he deserves. Rowie de la Cruz, I'm happy to see this man in prison. Jacel Villa Flores, ako yan, di ko patatawarin. He spat lies just to destroy his target. Speaking of Trillanes, maalala ko yung akusasyon niya sa mga Duterte na meron silang mga bank accounts na naglalaman ng millions of pesos. Galing daw ito sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot. Kasi ang akusasyon niya pala sa mga Duterte, ang may-ari ng nasamsam pinagbabawal na gamot, ang may pakana nito is si Atty. Carpio at saka si Congressman Paulo Duterte. Iyon yung kanyang akusasyon. Matagal na yun. Panahon pa ni PRRD bilang Pangulo. Dininay ng dalawa. At yun na nga, nag-file sila ng kaso against kay Trillanes. So, yun. Hindi nila tinanggap allegedly ang apology, kaya tuloy ang kaso. So, sana magbigay ng statement si ex-Senator Trillanes. I-deny lang niya, gano'n lang. And most likely, i-deny niya ito
But you see, itong si Tio Moreno, marunong mag-research eh. Ang dami niyang nakikita na mga itinatago at ngayon lang lumalabas dahil age of social media na ngayon. Madali na lang i-research yung mga previous statements, kung anong mga nagawa mo noon. So, iba na talaga ang panahon ngayon, itong age of social media.